espesyal na araw to para sa ating lahat dahil may mga espesyal tayong tao na makakakwentuhan pagdating sa sports ng volleyball. Siyempre, hindi ko napapatagalin pa mga kabahagi, ipapakilala ko na sa inyo. Please welcome Coach Rodel Canino. Ayan. At syempre, Coach Rodel, wait lang, hindi pa natatapos dito dahil hindi lang ikaw. Dahil may kasama din na supportive mother, Mother of Angel Canino. Please welcome Mami Sol Canino. Gandang umaga po sa inyo. Gandang umaga po. Gandang po. Ayan. So ladies and gentlemen, finally live at Radyo ng Pilipino, Coach Rodel and Mami Sol. Kamusta Mami Sol and Coach Rodel ang pakiramdam ngayon dahil sa nangyayari kay Angel Canino? Sobrang nakakataba po ng puso yung mga nangyayari sa kay Angel. Yung tipong pangarap lang noon para sa kanya, unti-unting niyang naaabot ngayon. Napakaganda, no? Mami Sol, ikaw naman po. Siyempre iba yung feeling ng isang tatay, lalo pa Angel. Pero as a mom, sobrang nakakatuwa, kasi hindi ko akalain na aabot sa ganito, tsaka aabot sa ganito karami ang nagmamahal kay Angel. Yes. Na hindi ko maisip talaga na magiging ganito siya kalaki. Wow, totoo yan. Backtrack muna po tayo, Coach, sa 2019 na interview si Alyssa Valdez nung taong may sinasabi kung sino daw yung kapareho niya maglaro. At binanggit niya doon, no? Ang ganda ng ngiti ni Coach Rodel. Nabanggit niya doon na si Angel Canino daw ang kanyang kaparehas. At dalawang pwedeng maging factor yun, Coach. Tama po ba ako? Kung hindi siya ma-motivate, ma-pressure din siya. Pero hindi tayo binigo neto nga ni Angel Canino dahil lagi siyang may bago Sa usapang UAAP, naging one-time season 8 MVP siya. Naging two-time outside hitter. At ngayon naman sa Alas, PH versus Australia, player of the game, gumawa ng 17 points. Grabe! Coach, at ito ang gusto kong tanong sa'yo At may nalaman din kasi ako na natural ay outside hitter daw tong si Angel. But last minute, na-convert siya sa opposite hitter. But still, pinakita niya pa rin na champion mindset niya at kaya ko ito. Ito ipapakita ko sa inyo. Anong masasabi mo ngayon doon, Coach? Sa nangyaring gano'n, na biglang last minute na ipalit siya sa opposite hitter, natural outside hitter si Angel? Ganito po yun. Nung nalaman po namin na i-convert siya na as opposite, tinanong ko siya kung kakayanin niya. Sabi niya sa akin pa, gagawin ko lahat ng makakaya ko, sabi niya gano'n. Kasi nga, hindi na to for the school. Yeah. Para sa Pilipinas na to, sabi niya. I'm so excited, sabi niya, sana gagawin ko lahat, sabi niya, para makatulong sa team, lalo-lalo na kay coach, sabi niya gano'n. Tapos, in-advisean ko siya na, kasi nung naglalaro ako, ang position ko is opposite. So, medyo na-advisean ko siya kasi dating position ko. So, nakikinig naman lagi yung bata. Tapos, sabi ko sa kanya, pakita mo lang kung sino ka, kung ano ang Coach, sabi ko nga sa kanila, sa mga kabahagi natin na nakatutok ngayon, napakahirap maging opposite hitter kasi kailangan mo maging versatile dyan Kailangan mo, mas mahirap yung ginagawa mo dyan. Kailangan mo magdig, di ba? Dahil mas mahirap yung tungkulin niyan. Tama ba, Coach, na ang laki na naging advantage dahil naglalaro ka rin ng position mo na opposite hitter? Tama po ba ako? Sa opposite po, kasi kung nagre-receive ka ng opposite, medyo advantage po siya kasi nga kung medyo magaling kang magdumepensa doon sa opposite side, malaking magiging tulong nun sa team nyo, sa loob ng team. Yes. Especially sa winger nyo, yung outside spiker nyo, matutulungan mo siyang dumepensa. Makakatulong po siya pag magaling dumepensa yung opposite side.
Tsaka nakaka-receive yung opposite side. Malaki po talagang tulong yun sa team. Totoo yun mga kabahagi dahil yun ang naging parte ni Angel kanino sa team ng Alas at napakahirap yun mga kabahagi. Ito nga coach no, nakakatuwa lang Coach Rodel and Mami Sol na palaki nyo si Angel kanino na napaka-humble. Dahil sa isang interview niya napanood ko na sinabi niya hindi ako yung dahilan ng pagkapanalo namin na to, kundi para to sa Pilipinas at dahil team kami dito. Anong masasabi ninyo na habang patagal ng patagal, syempre hindi natin naiiwasan coach na kapag nagkakapangalan na tayo as a player, hindi na natin napipigilan yung anak natin na kung ano yung desisyon niya at medyo nagkakaedad na siya. Pero kayo coach, still parang yung mga pangaral nyo sa kanya nung bata pa lang siya hanggang ngayon, baon niya na maging humble ka kahit gaano ka nakataas. Ayan na muna. Mami Sol. Go, Mami Sol. Actually po, hindi po siya nagiging madali. Siyempre, tao lang din naman si Angel, tao lang din naman kami. Hindi kami perfect. Tama. Hindi ganun kadali magpalaki ng kahit isang bata, lalo pa isang achiever katulad ni Angel. Siguro lang dahil pareho rin kami pinalaki ng mga magulang namin sa magandang paraan. Ganun din namin na babahagi doon sa mga anak namin, hindi lang kay Angel. Basta every time na nag-uusap kami, ang lagi lang namin sinasabi sa kanya is lahat ng ito hindi posible kung hindi dahil sa blessing ni God. Tama. So ito, hindi sa iyo to, sabi ko. Ito hindi sa atin to, sabi ko. Yun lang talagang sinasabi ko sa kanya. So every time na may mangyayari sa'yo, may it be good or bad, it is because God has a purpose. And sabi ko sa kanya, every time you go inside the court, every time you face the people, every time that may ginagawa ka, just always think na you're doing it for the Lord, hindi para sa sarili mo. Amen. Because that will keep you out. That will keep you grounded. Kasi pag iniisip mo na dahil nangyayari lahat ng to, dahil sa gawa mo, that definitely will really be something else. So that you will think about yourself. Pero if you think that dahil ito kay God, magiging humble kayo, magiging grounded ka. So yun lang ang pangaral namin sa kanya every time na mag-uusap kami. Kasi syempre hindi talaga may iwasan na may masasabi yung iba na gano'n na nga, baka lumaki yung uli ni Angel. Yun lang yung anchor talaga namin, si God. Yun lang po. Wow. Coach Rodel. Sa akin naman po, kasi actually si Mrs. is a varsity player din ng Lasal Bacolod. So, pareho kaming player. So, na-experience na namin dati yung mga na-experience ni Angel ngayon. So, lagi namin siya pinagsasabihan na laging thankful, maging humble lagi. Tapos, pagdating sa court, all out, bahala ka dyan kung anong gawin mo. Pero, outside the court, kailangan you have to be the model. Model ka lagi kasi ikaw na nilulook up ng mga bata, mga idol sa'yo. So, kailangan mong pakita sa kanila na kung good leader ka, kailangan pakita mo kung paano mag-lead. Tama, Coach. Napakagandang inyong opinion at komento para doon sa aking katanungan. Coach, ito lang gusto ko lang din malaman, ilabas naman natin sa court ang usapan natin. Okay lang ba, Coach? Ilabas na muna natin ang usapan natin sa court. Kumbaga, ito ay personalan na kwentuhan natin sa personal na buhay. Coach, sino ba ang mas close ni Angel? Mami Sol or si Coach? Sa akin para sa akin, personal to. Mas close sila ni mama niya. In a way na, especially pag may kailangan siya, alam niya na hindi ko magugustuhan mama ng mama yan. Okay. Alam mo naman, sa babae, puro mama. Pero pag mga advice na sa akin na tumatakbo, nakikinig naman sa akin pag mga ina-advisean ko siya. Sa mga sikreto, Coach Rodel, mas open ba siya sa'yo? Kay Mami siya. Kay Mami. Eto. Coach Rodel, natutuwa nga ako, nakikita ko kayo nila Mami Sol, nila Angel,
Yung sa Jolly Jeep, yung nagvi-video kayo, kumakain kayo, napakasimple. Si Mami Sol nagulat, sabi niya, paano niya kaya nakita yun sa Jolly? Yung kumakain kayo sa Jolly Jeep, nagvi-video ka, coach, napakasimple, napakasaya yung pamilya sa training. Talagang hands-on ka, coach, 'di ba? Kung paano mo sila turuan, 3 sila magkakapatid, nakikita ko dun sa mga videos. Tapos si Mami, siya ang tunay na coach, nakaupo doon, nagmamando. Si Mami Sol, 'di ba? Oo, siya yung totoong coach nyo. Napakaganda na may connection kayo sa pamilya. Kaya ganyan ang kinakalabasan ni Angel ngayon, 'di ba? And coach, ito lang. Sige po. Sige. Ito lang din, coach. Paano naman magiging coach si Coach Rodel and si Mami Sol in terms of pag-ibig ni Angel? Ito dediretsuhin ko na kayo. Mahirap to. Mahirap tong sagutin, alam ko, coach, dahil marami rin ang nakikinig sa atin ngayon kung paano ba i-handle ni Coach Rodel. Paano niya i-coach ang kanyang nag-iisang unika iya. Di ba? At si Mami Sol. Parang napakahirap sagutin pa. Pero kung saan po siya magiging masaya at magiging happy, kasi ayoko naman tigilan yung magiging future niya. Kung saan siya magiging masaya, andun lang ako sa likod niya. Basta importante, I will protect Angel at all costs. Kumbaga, alam niyo naman po yung feeling ng tatay, di ba? Yes. Especially, Angel is my only daughter. So, yun, Disney princess siya dito sa bahay. Totoo yan, coach. Walang lamok na pwedeng dumapo basta-basta. No. Pero kung open naman po si Angel sa mga manliligaw niya, why not po? Wala naman po. Pero coach, may nanliligaw na ba ngayon, coach? May mga nagpaparamdam na ba sa'yo, Coach Rodel? Baka pwede kitang samahan. Wala pa pong nagpaparamdam. Mukhang takot po si Mahirap, natatakot kay Coach Rodel. Wala pa pong naglalakas loob. Hindi mo sure yun. hindi mo daw sure na. Si Mami, na kay Mami ang secret. Mami, ikaw po, paano nyo i-coach naman? Kasi syempre, labas na to ng career niya, 'di ba? Bilang Angel Canino, na hindi volleyball player, love life to, relationship to. And napakahirap nito kung sakaling. Kasi darating tayo dun sa point na yun eh. Darating tayo sa point na yun, and ina-advance lang natin yung future kung paano natin ma-handle and matitake yung mga pangyayari na yun. Mami, go! Ako nagiging siguro nagiging makatotohanan lang, kasi I always tell them naman kung ano naging beginning namin ng papa niya. It was very hard. Yes. We started very young actually. Yeah. So, sinabi ko sa kanila, basta ang sabi, lang, na kung magmamahal sila ng totoo. Yan lang. So, siguro kung talagang mahal nila yung isang tao, you have to accept not just the good side of it, but also the bad side. More on the bad side, because nga sabi ko, love is not perfected. So, yun din siguro nakikita nila sa akin as a wife, siguro as a mom, na yung pagmamahal na talagang binigay ko sa papa nila, sa pamilya namin, sa kanila, that masasabi ko talaga it's very, very unconditional, kasi hindi lang yung binigay ko, hindi lang yung good side ang minahal. So yun ang gusto kong i-impart sa kanila. Kasi nga, it will never be easy if you go into a relationship. Talagang hindi siya madali. Yeah. But dahil sa totoong pagmamahal, yun nga, nagtagal kami ni papa niya, and we're going 27 years na. So, talagang tagal nung pag-start namin na medyo talagang bata namin talaga nag-start. Sobra. Maraming pinagdaanan kasi yes, sobra age, diba? Ito dagdag ko lang din. Napakaganda ng sinabi ni Coach Rodel and Mami Sol. Pero bago lahat, hello muna sa lahat ng mga nanonood sa atin. Medyo umiinit ang usapan natin. No? Lumalalim na tayo. Pero sabi nga dito,
carbon copy daw ni Angel Canino, etong si Mami Sol. At Alden Richards naman daw, etong si... Yun o, Alden Richards. Wave ka naman dyan, coach. Nakikita ko yung mga wave mo eh. Wow. Yung mga Hindi wave po mo. natin alam kung totoo yun. Yeah. Ano. Alden Richards naman daw, etong si Coach Rodel. Ang viewers yan. No? Napaka-pogi at napakaganda ng mami ni Angel Canino. Anyway, coach, ito nga, no? Tingin nyo, sinong mas may kilala kay Angel Canino? Sa side ba ni Coach Rodel o sa side ba ni Mami Sol? Sa mga gusto, hilig at outside the court, itong si Angel, sino bang tingin nyo, coach, ang mas nakakakilala sa kanya? Si Mami or si Daddy? Siyempre, may mga iba't iba kayong pinagsamahan ni Angel eh. Sa side ni Daddy and sa side ni Mami eh. Go. Sino po ba ang unang kayang sumagot? Sige, ikaw na. Ano yan eh, not siguro, ano yan eh, kumbaga emotional side ni Angel, kami ang close. Okay. Physical side, sila ni Papa niya. Yung, I mean is yung nga sa volleyball, kaya parang, kahit pareho kaming volleyball player ni Papa niya, as in, I see to it na si Papa niya na yan. Si Papa niya mag-handle nun. Pero for the emotional side, for the spiritual side, yung mga soft side, sa akin yun. Kasi gusto ko talaga, ito rin ang gusto ko parang i-impart din sa kanila na you have to complement each other. Hindi kayo pwede maging competition. So, kung ano yung mabibigay ng isa, kailangan maging complement yung isa. So, yun. Kung sa tanong na yun kung sino mas close, depende kung anong side si Angel. Yan. Daddy, ano po bang, Daddy Coach Rodel, ano po ba mga bonding ninyo ni Angel na hindi alam ni Mami, or ano ba yung mga pag-uusap ninyo na hindi alam ni Mami na kayong dalawa lang talaga nagkakaintindihan? Titigan nyo pa lang ni Angel. Meron ba, Coach? Titigan nyo pa lang ni Angel, alam nyo na. Siguro yung mga pagkakaintindihan namin ni Angel more on sports. Yes. Nagiging close kami sa sports side. Active kami. Example, pag gusto niya mag-overload mo nga ako. Sabi niya yung ganun. Sige. Sabi ko, tapos overload ko siya kung anong gusto niyang gawin, strengthening, ganun. Tapos one time, minsan, nagbabanding din kami, like, nung nasa Bacolod kami, nagra-ride ako sa mga mountains, nagkakape. Niyaya ko siya, nagulat siya, sabi ko, kape tayo, sabi ko, nag-ride kami dalawa. Ganda rin, may mga bonding rin talaga, no? At both sides, may bonding talaga kay Daddy and Mommy. Eto na muna, mabilisan lang to, mga ilang question lang to. Pwede na kagad sumagot kung sino may nakakaalam. Kunyari, anong favorite color? Anong paboritong pagkain? Anong paboritong kulay ng damit? Ayan, yung mga simple lang to. Kung sinong mas nakakakilala. Di ba? Kung sino ang mas nakakaalam ng lahat. Malalaman natin, mga kabahagi. Ayan, no? Ano ang paboritong pagkain ni Angel? Adobo. Wow, ang galing ni Daddy. Ang galing ni Daddy. Pero umakapila si Mami Sol eh. Ako nagluluto sa bahay eh. Sinigang tsaka adobo. Yung maasim na sinigang, yun talaga gusto niya. Pero sinong mas madalas nagluluto sa inyong dalawa? Coach Rodel, si Mami o si Daddy? Kaya pala. Kaya pala. Wow. Uy, Disney princess din po ako dito. Disney princess rin pala si Mami. Wow, kaya pala alam ni Coach, no? Adobo at sinigang na maasim na maasim. Oh, may mga bago kayong kaalaman na gusto ni Angel. Ito pa, Coach. Ano ang paboritong kanta ni Angel na napapansin yung pinapakinggan niya? For now, yung Beanie. Beanie. Sinasayaw nila. Lately kasi nung nandito siya sa amin, yung parati niyang pinapakinggan. So, paiba-iba eh. Last week, bago mag-start yung tournament, parang yun yung naririnig niya. namin. Pero marami siya kasing mga kanta yung kinakanta. Tsaka minsan nagtitiktok kayong tatlo eh. Natutuwa ako yung dalawang si Mami Sol tsaka si Angel. Oo, yung kulitan nyo, yung humaharap sila tapos tumatalikod sila sa isa't isa. Tawa ko ng tawa yun. Ang ganda nyo. Pakita nyo po pala. Eto pa, Coach. Ano ang paboritong kulay ng damit ni Angel?
Yellow. Yellow. Ang favorite color, pero sa pet, Parang mga nude colors. mga Mga neutral nude- colors. Neutral colors. white, black, yan, ganun lang siya. Ito, Pero coach. favorite color, Hindi siya masyado sa loud colors eh. Ito, medyo mabigat to sagutin. Pero may una na bang may nag-attempt na ba na manligaw kay Angel na dumaan kay Coach Rodel o kay Mami nang hindi nyo na sinabi sa isa't isa? Kumbaga, anak, sa atin na lang to, secret na, wag na natin sabihin kay Daddy na may nanligaw sa'yo pero ikaw na bahala kung sasagutin mo o hindi. Meron ba? Meron bang ganon? sa akin wala. Nung high school sa Zubel siya, meron na. Mm-mm. Yung mga kasama niya din doon sa Zubel na mga basketball players, meron naman na. Marami na Pwede nag-attend ko now. din na-intimidate din sila kay Angel eh. Parang napaka-strong din kasi ng personality ni Angel na yun ang namanan naman niya kay papa niya. Yung gusto-gusto ganyan. Pero I don't know, pero ngayon I'm not so sure na kung may nag-a-attempt pa. Parang hindi ko alam. Meron siguro. Pero dati Siguro. Sa yun. ngayon, hindi namin kasi medyo alam kasi lagi siyang nasa dorm. Yeah. Hindi namin siya kasama eh. Minsan, Nasa dorm. kaya ngayon, nasa hotel sila. Minsan, uwi lang siya dito Sunday. Tapos balik na naman ng dorm. So, hindi namin ganong ma-monitor eh. Ito coach, Anong Meron. hilig ni Angel na madalas niyang gawin kapag nakaka-bonding kayo? Kumain. Matulog. Matulog kumain. Yan lang ang time niya na Magpahinga. So pag andito siya sa amin, natutulog, kumakain, nagtitiktok, Oh. lang, Ganun lang po. Live. ilan lang. Bali, minsan, niyaya, sabi ko, labas naman tayo. Wala naman tayong ginagawa dito sa bahay yun. No, lalabas Punta kami ng mall. Kaya, Hira lang. birang-bira. Busy niya. Kasi, sir, as much as possible na, gusto kong mamuhay lang kami ng Normal. napakasimple. Oo, Simpleng simple. buhay lang. Mm-mm. Coach, ito Kaya nga, namin lang, and Mami Sol, kamusta naman bilang isang kapatid itong si Angel kanino? And maging anak. Stricto. Stricto po? Sa bunso, tutulog yung bunso eh. Pero, stricto siya sa kapatid. Protective din siya. Mm-mm. Tapos, sa kuya niya naman, syempre andun pa rin yung respeto sa kuya niya. Mm-mm. So, ngayon namimiss nga niya yung kuya niya dahil nasa Cebu, hindi namin kasama. Doon nagtatrabaho. Mm-mm. So, siya, sa bunso niyang kapatid, strict pa siya. Tapos, kulitan lang ng kulitan. Kaya pag nandito yan, napakagulo talaga as in. Yun nga rin po yung napapansin ko, no, na si Coach Rodel and si Mami Sol punong-puno ng kulitan at banding lagi kapag nagsasama-sama kayo. Yun ang napakaganda at yun ang pinakamaganda sa pamilya na may banding lagi. Kaya nga pala, sir, gusto ko mag-shoutout sa mga supporters ni Angel. Go, Coach! Gusto ko po magpasalamat sa kanilang lahat, Yes. especially sa mga fan page niya, yung mga support sa kanya. Imagine, bumibili sila lalabas sila ng pera galing sa wallet nila para makapagawa ng mga tarpaulin, mga bibili ng mga clappers. Salute sa inyo guys. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. At binigyan po kami ng t-shirt nila. Yun nga po napakaganda nga daw po ng t-shirt ninyo, no? Yung kaninyo, Natix. Wow, ang ganda, no? Sana magkaroon tayo niyan. Magkaroon tayo Sige niyan. po, sabihan po natin sila. Ayan, no? At dahil grabe, Coach Rodel, alam nyo, and Mami Sol, grabe ang fan base neto ni Angel kanino. Grabe magmahal, grabe Dumadami sumuporta. na po talaga sila ngayon. Nagpapasalamat nga po kami kay Lord na mga blessing na binibigay niya kay Angel. Yes. Sa mga fans na sumusuport sa kanya, yung mga nagmamahal sa kanya. Grabe. Nakakataba po talaga ng puso. Kaya lahat ng gustong sumuporta. Ang dami po. Mga gusto ko po sana pasalamatan din yung mga kaibigan ko sa taga Pampanga na sumusuporta kay Angel. Perry Nulot and family na Pets David, mga taga Pampanga po dyan. Full support po sila kay Angel. Kasi taga Pampanga po kasi ako. Sir, hindi na itatanong si Mrs. taga
taga Bacolod. Sa mother side ko po, yung mga kamag-anak ko sa Davao, sa Cebu, sa Leyte, maraming salamat sa support nyo. Mga taga Bacolod, Iloilo, mayong aga, magdamugid nga salamat sa inyo, sa suporta nyo, sa pagpalangga nyo kay Angel, sa Kanino family. Magdamugid salamat. Sa lahat ng mga Pilipino, nananawagan po kami, ipag-cheer po natin ang Alas Pilipinas. Yun, no? Napakasarap na sa pakiramdam na naririnig na nanalo yung team natin, na dinadala ang flag sa dibdib mga bata. Salamat po. Ano lang, yung siguro lahat ng kamag-anak namin, so nabanggit niya na yung side niya sa Pampanga. Siguro yung sa akin na lang, yung sa Bacolod, sa Negros, kung saan ako lumaki, saan lumaki si Angel. Actually, kahit half Kapampangan siya, kasi lumaki siya ng Bacolod. So, sa daddy ko nandun ngayon sa Bacolod, hi dad, tapos yung kamag-anak namin doon, sa Tadi family and sa Salis family, hello po. Thank you po sa lahat ng suporta ninyo sa kay Angel. Tigit lang naman kamo malimtan tanan-tanan. Kasi kung kabalo lang kamo kung ano ka grateful sang heart ko sa buong. Naiyak. Yes. Sobra. Hindi ko po kasi hindi ko siya ma-measure. Opo. Hindi ko maisip na maging ganito kalaki si Angel. Kahit I know na siguro na-bless siya ng skills and talent na ni Lord. Hindi ko talaga inisip na magiging ganito siya kalaki. Na magiging ganito karami magmamahal sa kanya. Yun nga sabi ko, just to share a little bit. Si Angel is a fighter talaga. Kasi siguro na-share din namin sa life nila minsan na she almost died when I gave birth to her. Hindi Angel po yung pangalan ni Angel talaga na gusto namin ibigay. Was Samantha Reese. But then again, nung pinanganak ko siya, muntik siyang mamatay. But she fought it through. Alam ko, nilaban talaga ni Angel yon. Kasi talagang nilaban ni God yun para sa kanya. Kaya nandito pa rin siya. And she's doing greater things now. Siguro ngayon din yung purpose na natuloy siya. And that makes me happy. Yun lang. Napakagandang story. Bali, actually, yung ibig sabihin ni Mrs. Yun nga, pinangalanan namin si Angel na Angel. Apo. Kasi sabi ko, napaka-fighter nito, baby pa lang. Sabi ko, pangalanan natin Angel, tapos kinuha namin yung Ann kay mama niya. Sabi ko, pag mula nun, si Angel, sobrang napakatapang na bata. Palaban talaga. Hindi lang po ng setback na nangyari sa kanya. Hindi lang itong UAAP season. Way back pa po kasi hindi lang po nung nasa high school siya, ang dami po talagang setbacks na nangyayari kay Angel. Pero she really fought it through po. Pinaglaban niya. Talagang pinakita niya na kaya niya. I know minsan pa kay Angel, ayaw niya ipakita na mahina yung loob niya. So kahit na anong mo sa kanya, yung siguro paano pag-pull down mo sa kanya, gagawin niya ang lahat para mas lalo niya palalakas. Totoo yun, coach, no? Totoo yun, coach. Baba. Dahil nakita ko rin sa kanya yun eh. Dahil yun nga, no? Isang example na hindi niya talaga forte yun. Yung pagpasok niya dun sa Alas na kung ano yung posisyon yung binigay sa kanya. Pero lagi siya nagbibigay sa atin ng panibago na pinapakita niya sa buong Pilipinas na, coach, ha? Buong Pilipinas at sa buong mundo na eto ko, Angel Ganino, hindi basta-basta. And nararamdaman ko si Mami dahil maraming salamat, Mami. Totoo rin yung sabi ko nga, di ba, na hindi magbubunga ng maganda kung hindi rin maganda ang puno. Kumbaga, dahil sa inyo yan eh. Totoo po yun. Dahil sa inyo yan at bigay po sa inyo ni Lord yan. Di ba? Dahil napakadaming fans ngayon ni Angel, dahil din po yan sa inyo, dahil kayo po ang binigay ni Lord para maggabay at magpalaki ng maayos kay Angel, di ba? At sir, make sure po namin na ang Pamilya Kanino is naghahanap lagi ng way para makapagpasalamat kay Lord na to give back na yung mga blessing na binibigay niya kay Angel. Naghahanap po talaga kami na ng way na
tulong din or anything na mabigay namin para kay Angel. Totoo yun, no? Totoo din yung sabi ni Shanshan na kaya mas lalong marami nagmamahal kay Angel. Totoo yan. Kasi unang-una, hindi lalabas na ganyan si Angel kung hindi dahil sa mabubuting puso ninyo at may takot sa Diyos na magulang. Kaya nabaon din ni Angel yun. Totoo yun. And lahat ng medalya, trophy ni Angel na natatanggap, para yun sa inyo, Mami and Daddy and kay Lord. Kasi kayo yung kayo yung hulmahan, 'di ba? Kami bilang isang anak, totoo po yun. Kami bilang isang anak, gagawin lang namin ang tungkulin namin or ang karir namin, papaayusin namin. Pero baliwala lahat ng yun kung hindi maayos ang pundasyon namin at yung naging hulmahan namin. At kayo yun. Hindi lang si Angel Canino ang pinag-uusapan natin dito, kundi ang Canino family. Coach Rodel, Mami Sol, we love you so much. At in behalf of Canino fan base, di ba? Ako na nagpapasalamat sa inyo. Ako na bumuboses sa kanila na maraming salamat. And I hope na mas malayo pa at mataas pa ang abutin ni Angel. Diba? Dahil marami nakakakita ng potential niya at maraming nakakapansin sa kagalingan niya at kabutihang puso. No? Naiiyak daw ang lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Wala kami intensyon magpaiyak sa inyo, mga kabahagi. Sorry mga kabahagi, pero yun ang totoo at yun ang natural na lumalabas sa puso namin ngayon sa pag-uusap namin. Coach, huling mensahe para sa inyo bilang magulang at coach. Anong maa-advise nyo sa mga magulang din at syempre sa mga batang nangangarap din na maging isang Angel Canino or sa kanilang craft na ginagawa or sa kanilang gustong tahakin na pangarap? Sige po. Sa mga parents na kagaya namin, guidance lang and always support your children. Ano lang, pag gusto ng bata sa sports, samahan lang natin, i-guide lang natin, support lang natin. Kasi pag nasimulan natin ng mas bata, mas maagang na-involved sa sports ang bata, mas madidisiplina. Kasi pag nasa sports ka, marami kang discipline na matututunan. Like waking up early, preparing your training equipment, on time, on schedule, nagre-ready ka gabi pa lang for the tomorrow's training. So marami siyang magiging tapos kung paano interact sa ibang players, makisama, paano pakilala si God, kasi syempre everyday we pray before they start the training and the training we pray. Yes. Lahat maraming matututunan. Matututo silang mag-diet, the right diet, kasi kailangan nila magpalakas ng katawan. Marami silang matututunan. Sa-sharpen yung mga mind nila, didiskarte sila, mag-aaral sila kung paano nila masosolve yung paano sila manalo. Yun ba, yung mga things na gano'n na maliliit, pero in a way, pagdating ng maturity nila, malaki, kumbaga magugulat na lang tayo as a parents. Ang laki nang dinevelop ng anak ko dahil lang sa sports. So, support lang tayo. Huwag natin i-discourage yung mga bata na hindi mo kakayanin yan. No, it's a big no. Kailangan lagi pag sinabi ng anak natin na gusto ko sa sports. Ano gusto mong sports? I will support you. Napakaganda yun, Coach Rodel. Mami Sol, eto si Mami Sol talagang tagos sa puso rin pag nagsalita. Mami Sol, go! Hinaantay ka namin kung ano nga mga advice mo po sa mga atleta ngayon at sa mga magulang, sa nanay. Ang galing nyo kasi, Mami Sol and Daddy Coach Rodel, na yung balanse ninyo kung paano nyo pinapalaki si Angel, kung paano maging daddy and paano maging mommy in terms of sa career niya, sa personal life, di ba? So, Mami Sol, ano ang ma-advise mo sa lahat ng mga nanay ngayon na nakikinig? Siguro po maging matapang lang po talaga tayo at mapagmahal sa pamilya. Po, sa buo. Kasi hindi naman po magiging balance kung you focus on ito one. Kailangan nurture niyo talaga yung buong pamilya, no?
Yes. Yun lang po. Siguro sa mga athlete kasi we've been coaching also in Bacolod. So siya para rin head coach, ako yung assistant niya. Always yun. So sa mga ang dami ko kasi naming na kumbaga na observe din na ang daming bata ang gustong sumali in a very young age. So, kailangan support lang natin sila kasi hindi natin alam kung anong kahinatnan yung puso ng bata eh. And siguro yung ano lang din, yung hindi natin kakalimutan talaga na i-instill sa bata yung pagiging grateful sa lahat ng blessings, sa lahat ng challenge. Hindi lang sa blessings, sa challenge na dumadating sa buhay nila. Kasi it will really mold them. Si Angel, kung na ano yan, pag meron yan problema or like nada-down siya, may mga setback siya, I always tell her na this time is not for you. This is not planned for you. Sabi ko, kung naupo ka o na-injured ka, just take it as it is and then alam mo, you will have or greater things will come again. So yun lang naman po, yun lang. Magiging resilient lang po siguro tayo, mapagmahal, yung gratefulness natin, not only for the things, the material things that we have, but yung pagmamahal ng lahat ng tao, yung tulong na inaabot ng tao. And I always tell them, and sabi ko nga kay Coach, yung plano namin, in the future, if we have already siguro enough resources na we want to give back talaga sa volleyball community kasi we're both coaches, we're both athletes, yung buong pamilya namin naglalaro. So we want to impart our knowledge or kung ano man ang meron kami sa volleyball community. We're really planning to have some like volleyball clinics or schools or whatever. Malaking tulong yun. Napaka-malaking tulong. Bandang huli na siguro. Yeah. We have that resources na siguro. But that's the plan that we have para to give back kasi it's not really something from us, it's from God. So how paano kami makapag-bless din sa others, how we are blessed today. Sobrang po as in. Amen. Sobrang. Mami Sol and Coach Rodel, last one na lang. Anong gusto nyong last message sa inyong anak na napakahusay at napakagaling na si Angel Canino? Last message po sa kanya na pwede niyang marinig o pwede niyang mapanood ito, di ba? Anong message niyo po sa kanya? Lagi ko po itong sinasabi sa kanya. Every time na maglalaro siya, ulitin ko lang. Lagi kong sinasabi sa kanya, be who you are, show them what you got. Tapos, always think na ang laro na to is hindi para sa iyo. Para sa pangalan or flag na nasa harap mo. Saka na yung pangalan dito sa likod. You give thanks, always thanks kay Lord. Amen. Kung wala si Lord na binigay sa iyo na talent, wala lahat ng to. Napakaganda yun, Coach Rodel. Yun lang po. Napakaganda yun, Coach. And Mami Sol. Good luck sa kanila mamaya. Thank you, Coach Rodel. Mami Sol, ikaw po. Yun din po. Yun yung parating sinasabi sa kanya na once you step inside the court, you're not playing for yourself, but always think that you're playing for the Lord. Kahit ano pa yung team na yan, saan ka pa man maglaro, always think that you're playing for the Lord. Kasi every time na may gagawin ka, all the glory is dapat i-bring back kay God yan. Kasi iba yung laro mo eh. If you think about the Lord, yun parang nagiging bagaan ka sa loob, naging mas focus, mas clear ang loob. Kaya nagiging clear lahat ng gagawin mo. Tapos yun lang, good luck po talaga sa Alas Pilipinas. As in, sobra na po kaming proud sa narating ninyo. Yes. Given the time ng preparation and nag-deliver po kayo. Hindi lang po si Angel eh. It's not only Angel. Yeah. Kaya the whole team. Hindi lang si Angel. Lahat sila. From the coaches, from the management, sa lahat po ng buo ng Alas Pilipinas. Maraming salamat po. And sa pagkikipaglaban niyo po. And sa lahat naman po, ito na lang po. Sa lahat po ng, gusto ko lang din po, give the time lang po. Opo, no problem. Kasi sa mga nababasa ko po online, it really pains me as a mother kasi ang dami po kasing negative feedback, which hindi naman sana dapat natin inaano yun. Pero this is just to address them.
Sa lahat po ng fans ng volleyball, sana po will be more grateful na lang po sa lahat ng nangyayari ngayon sa Alas Pilipinas. Sana po we find it in our heart na we stop the bashing, we stop the comparing. Kasi so much respect po for the former NTs, as what my husband is, he's a former NT player. So much respect for all the individuals, sa lahat ng tao po na nagdesisyon na ipaglaban ang country natin, may it be naging successful or not, ibang-iba na po yung achievement. So please stop na lang po tayo doon kasi it's really hurting everybody. Me as a mom talaga, I can see na kailangan mo pa i-compare to one another. No, please stop that because we are here to support the Philippines. We are here to support each other. And let's lift the Philippines, the volleyball Philippine na lang po para sa ating lahat din naman po ito, not only for selected people, para po sa lahat ng Pilipino ito, not only in the Philippines but around the world po. Maraming salamat po talaga sa lahat. Good luck po Alas Pilipinas and we will support you all the way po. Wow, thank you so much Daddy Coach Rodel at Mommy Coach Sol. Napakaganda ng sinabi niyong parehas at totoo yun. Diba? Suportahan na lang natin, mahalin natin ang sariling atin, hindi lang isang tao, 2 tao at 5 taong pinag-usapan dito, kundi yung pride ng Pilipinas, diba? Kumbaga, yun ang dapat natin na tignan at mahirap ang ginagawa nila, maging parte na pinaglalaban nila ang Pilipinas sa sports. Ayan mga kawain at mga kabahagi, maraming salamat sa inyo. At nakikita naman natin, Mami Sol and Daddy Rodel, na napakadaming supporters na nagmamahal ng tunay kay Angel Canino. Kaya kasama natin dyan sila Coach Rodel at si Mami Sol at ang buong radyo ng Pilipino sumusuporta dyan. At yun lang po, I hope na na-enjoy ninyo ang aming kwentuhan. Di ba? Ang ating kwentuhan, naikling kwentuhan. Shoutout po pala sa mga OFW dyan na nanonood sa atin at sumusuporta sa Alas Pilipinas. Ayan, maraming salamat daw po sa mga OFW. And thank you so much din po sa ating... especially po sa inyo sa Radyo Pilipino. Yes po, maraming salamat po. Thank you so much din, Mami Sol at Daddy Coach Rodel. Napakalaking pasasalamat namin sa inyo na marinig namin yung istorya po ninyo. Ayan, once again, ayan, Angelo Shalcita aka Low Vinci ang kasama nyo dito sa kwentuhan pagdating sa sports sa Radyo ng Pilipino. Panalo ka!